Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lundag ka na, naakala mo kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Oho. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, Aha. hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse. Sabi, nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kaagad. Isasama kaagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, na hindi pa naman SP President. Baka po kanya gusto ninyong ibibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo, kung naibigay yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman niya. Bakit nakakita ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na merong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Aha. Bakit ako na ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas din. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. May hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? Oho. At kayo rin bilang miyembro ng ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawa nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Ayaw ba niya ko samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Bakit ako ang babalikan niya? Oho. Hindi siya consistent eh. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon. Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na contractors contractors na congressmen?
Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. May Ganun siya nagsabi eh. lang daw sa kanya. Opo. oo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay? Oo. Eh sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano mo gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Bakit sasabihin niya, alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Oo, Yung nga po. nagano siya, nung nagpa-interview siya. Hindi ko maintindihan kung ba't niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binabanggit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, Ipumirma ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kinakailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Oo. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oo. Eh, ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin, kapag ka maganda na, at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Alam mo, sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Bait po ba yun? Oo. Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw si, alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Eh. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko naman pinaliliwanag ang parliamentary courtesy kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate. Oho. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa hulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po. Tama. Oo. Di ba? Sinabi po niya yan. Oo. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradisyon na yon? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutunton. Aha. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang Opo. galang na, Congressman Nelson. Ito naman, hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Eh. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun. Oho. Sa tingin ko naman, hindi kawalan ng paggalang yun eh. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung Magalang. ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo, kinakailangan na yun eh. Oho. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po.
Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang membro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... Maimbestigahan na kagad, oh. Eh, paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. Oho. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Aha, opo. Oo. Hindi lang basta sulat kamay ito. Hindi sulat ka Hindi talagang sulat. pirmado. Formal ano to eh. Oho, request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oho. Bakit ganun ang style niya? Oo. Pero yung kahilingan niya, walang masama dun, ha? Wala. Sabi ko nga, Oho. sa buhay ng Isang senador, isang mga congressman. senador at saka ng mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Napagbibigyan siguro, bakit ganun? umaasa rin sila. Oo. Ipagkakait mo ba yun dyan? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oho. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yung hinihiling nila eh. Opo. O, ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Oho. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, Sen, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaibayo yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, supportahan ito, Sen? oo, yes, oo. Kasi ito, ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan. Pumipirma ako. Alam po nila lahat yun. Ganon po yung paggagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat to'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping nag-iisa lang siya eh. Aha. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kaya nung sinabi ko, nakakita na 67. Oh, nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Oho. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya Pinatawag. Hindi niya pinatawag. Hindi na imbestigahan. Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanyang privilege speech. Alam mo yan, pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, talagang
Parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Ang maganda yung graphics. Maganda yung Pati Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Ayun Kompleto yung cinematography, merong screenplay, Pati sound effects, ano. kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Natatandaan ko sa inyo sinasabi nyo, BBB yata yun no? Yun nga, Oo, mga yung anak tatlong daw nila. Oo. Ngayon, ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya patatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Aha. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh.